So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, naka-recover na ako. Okay, so kung napanood nyo yung upload battle review ko kagabi, yung Casper vs Katana, sabi ko kasi doon, re-reviewin din natin right after this yung Philos ba tsaka Espero. So pero kung napanood yung battle, sabi ko, kung napanood yung review ko, sabi ko, kailangan ko muna magpahinga, mag-recover dun sa mga bara na napakinggan ko dun sa battle na yun. So, ayun, nakapag-recover na ako guys, at ayun, parang kailangan ko lang manood ng isang episode ng One Piece. So, ayun, medyo clear na, medyo nakapag-reset na yung utak ko dun sa mga bara. Pero ayun, shoutout kay Katana tsaka kay Casper sa magandang laban. Okay. So ngayon, Philos versus Espero, and to be honest guys, ito yung isa sa mga inaabangan kong battle dito sa quarters. Kasi sobrang match ng battle na to guys. Sobrang match talaga, as in sa style, sa pen game, masasabi ko na same sila ng approach, same sila ng atake. Kaya isa to sa mga gusto kong mapanood talaga na battle live, kaso hindi nga ako nakapunta nung live. So ayun, okay lang, wala namang problema doon. Ito na, Philos versus Espero. Tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari. So yun, tignan natin, huwag nating patagalin. Let's go. Hypebeat, Black Manila, Egocentric, shoutout sa buong branded, Real Jokes. Maraming salamat din sa suporta sa amin palagi. Nag-cointos kami, nanalo si Philos, pinili niya mauna si Espero, Pedestal 3 tournament, Espero, pakinggan natin. Game! Game! Lahat tayo dito gusto mag-flip top, kaya nga nakatodo palagi, para sa liga masali. Pero kailanman di kami nag-share ng DP ni Arik. Tangina neto papansin, desperadong sabik, pero gago sakit, na lahat na ng pick na pusuan, di pa rin napusuan mapik. Tas nahihinaan ka kila Wanlay, Lilweng, Duma, aba puta ganon, binastos pa yung OLB. Tanga luma na yun. Kasi kayiyan sila sa liga. Okay. Yun yung sa ideya umusbong, nilalait yung taga flip top, nitong di man lang nakatungtong. Kasi kayiyan sila sa liga. Yun yung sa ideya umusbong, nilalait yung taga flip top, nitong di man lang nakatungtong. Lakas mang maliit ng linya nitong nakaasa sa line mark. Iba nung mga rhyme walk, tuloy kaka-down mo dun ng line. Sa flip top di ka na line up, kasi walang espesyal sa'yo sumulat. Okay. Magaling ka lamang sa live act, nasundan pa ng hype at maganda lang din yung nakapatong sa ulo mo, kaya nasabihan ka ng nice cap. Pero lakas ng tagpasan por, swerte ng mga naka-witness, solid ng main event, Eric D versus King Rex. Kasi tangina nyo, tulog yung crowd, ba't kayo pa natampok? Grabe epekto ng pil, nakakaantok. Pero sinalba ni Prince sa Kajabo, nag-OA sa react mga pare. Grabe. Yung isa, kasi ulul mga tae, talagang hinilot mga round, sagot ba naman pamasahe. Pero inaambagan ka rin nila ng sulat, kaya nga pumutok ka sa masa. Oo, halata nga na kailangan FPJ di lang maubusan ng bala. Pero naubusan ng bala kasi may linya ako kay Lipram na yung reference niya 3 feet, paano naging malalim yon. Linya niya kay Casper, niyayabang mo pa yung 3 feet, babaw mo naman. Yung malalim ginawang mababaw. Wow ha, binaliktad mo lang yung nakaw. Kau na, gagong puta. Tapos multo ka lang na nagparamdam. Huwag kang ang feeling. Linya ko kay Zion, masyado ka lang feeling, makiramdam ka naman. Tas galing-galingan ka namin, ninakaw na rin yung feeling, pati ramdam, baka manhid-manhitad ka pa rin. Ano, nagkataon lang? Okay. Ulul, nasa harapan ka ng big crowd, ngayon ka mag-reach out. Ipaliwanag mo tanga, just admit how. Just admit now.
O baka magkasagot na lang lahat when I feel out. Kaya malabo nang makasapaw. Itong sa linya ay mga agaw. Mananalo na lamang to kay Shaboy kasi yung boto nun sa magnanakaw. Diba? Kaya mag-predict ka na ng mga lines. Ibida mga di mo inanggel. Hulaan mo yung mga barang di mo kayang maamin. Sige, dyan mo daanin. Ako isa lang na-predict ko, Renz. Matatalo ka sa akin. Yo! Chen! King ina. Okay. Round 1 ni Hespero. Paano ko ba umpisahan yung judgment ko dito sa sa round 2 ni Hespero? Okay. Sa punchlines, medyo hindi pa ganun ka-effective. Okay, so ayan. Kuha lang tayo ng momentum kasi hindi ko alam kung paano ko umpisahan yung yung judgment ko kay sa round ni Hespero. Since hindi nga tayo, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo nagbe-base sa crowd, 'di ba? Pero napansin ko rin na hindi ganun ka-effective yung mga angles ni Hespero laban kay Philos. Hindi niya nakuha yung momentum hindi nakuha ni Hespero yung momentum niya sa sa round na to. Kinakapapa niya yung medyo nawawala-wala pa si Hespero, 'di ba? Meron siyang line na inulit. Hindi ganun ka siksik, hindi ganun ka DN, hindi ganun ka bigat yung mga writtens niya kung against Philos. Parang in short is hindi niya naalog si Philos sa part na yon, no? Yung mga angles kasi ni Hespero sa round 1 medyo hindi pa ganun ka parang mababaw pa yon, and hindi ganun ka, hindi ganun dumedirekta kay Philos, or kung dumedirekta man is hindi ganun kabigat yung impact nun. So ayun lang yung masasabi ko sa round ni Hespero. Medyo nakulangan lang ako kasi syempre napanood ko rin naman yung mga battles napanood ko na rin naman si Hespero sa ilang battles. Alam ko rin yung kung paano magsulat to. May mga mabibigat na haymaker, mga effective na angles, malulupit na, alam mo yun, yung impact. Pero dito ata sa round na to, medyo hindi pa ganun ka Tignan natin, baka buwelo lang, or hindi pa kasi para sa akin, hindi pa kasi nakuha hindi pa nakuha ni Hespero yung momentum niya. So I think round 2 or round 3, asahan natin na makuha na ni Hespero yun. Pero sa ngayon, medyo hindi pa ganun kapulido yon, hindi pa ganun ka-effective yon. So yun. Niyayabang pa yung 1 minutes. Tangina. Sige lang, nang masampal ka ng katotohanan ng di mo akalain na kung nagpasa ba ako ng tryouts, tingin mo sinong makakapasok sa atin. Ha? Sige, yabang mo lang. Kasi malakas ka dun, bes. Angas na ito yung page ng Flip Top, ginawang mention my name contest. Tangina, desperado. Yo, check! Side, wait lang Bago magsimula, lagyan natin ng pusta. Pero di susugalin yung punto. Kung sino matalo, bubuwagin yung grupo. Palag? Palag! Hes, laban kay Phil! Ito'y sagrado na tagpo. Magluluksa pagkat ginago. Kasi kung eto nga yung Hes, sus! Magdurusa kay Pilato! Ngayon mo ako hudyuhin! Ngayon mo ako Umpisa pa lang, no? Ganun na agad ka yung impact, yung DN ng delivery. So ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit gusto kong makita talaga live yung battle na to. Sabi ko nga, 'di ba, same sila ng approach, same sila ng style. Kung ano yung aggressiveness niya, pero natatapatan talaga yon ni Philos. In terms of sa mga past battles, kaya nung naisip ko na tangina magandang battle to kasi nga same sila ng style 'di ba? Tapos sa mga punto siksik din sila mag-construct 'di ba? Pero ayun, round 1 pa lang ni Philos, no, parang first 4 lines andun agad yung impact nun, yung Hespero tas Jesus kay Phil. Solid nun. Kasi kung eto nga yung Hes, sus!
magdurusa kay Pilato. Ngayon mo ako hudyuhin. Ngayon mo ako hudyuhin. Mapapako tong lintik gamit hagupit kong pambara. At sisiguraduhin ko rin, higit pa sa koronang tinik, yung sakit ng rounds kong dala. Banggitin mo na si Terdy ha. Yung misyon, ilahad. Pero kung panay trick ka lang, ilusyon yan lahat. Galit yan kay McCoy kasi... Trick. Manay trick ka lang. Nilaro niya yung trick. Tsaka yung 3 na 30. Panay trick ka lang, ilusyon yan lahat. Galit yan kay McCoy kasi snitch. Ululgawain mo rin, biglang may huhugutin. Hoy boy, wag kang malikot. Bistado bawat paandar na convoy ang nasa likod. Nagdala ka ng screenshot? Sir, ox ka lang, mapapel na carbon copy o Xerox ka lang. Ano bang tingin mo doon? Achievement? Na mayayabang mo sa amin? Laki ng ambag mo sa hip-hop no? Nakilala mo si Hip Happens? Ano, tinulugan laban namin ni GK? Umay ba pre? Yan ay maling kataga. Pangako, wag mayabang gago. Natural, yung kalaban mo, kulay kape, gising talaga mga tao. Kalaban niya daw maitim. Kape, marami nang gumamit niyan. Yung delivery, inasahan ko na. Ano, pigang-piga ka na? Na ultimo ideya sa kape, ginatasan mo pa. O kape, gatas, may parusa yan na pataw. Peseto, mugshot. Sa tinatanggi mong niletra, nagnakaw siya ng pyesa. Kaya ngayon mapapasok ka sa aking pinapakulong ideya. Mula unang laban mo hanggang ngayon, puro ka lang 4-bar set with multi. Kabisado ang dating. Huwag mo kaming onsihin. Pang-11 battle mo na to Hespi, 1:1 ka pa rin. Pangalan niya Nat, Tali, tas... Ang ganda nun. Pang-11 mo na battle to. 1:1 ka pa rin. Simpleng linya pero grabe yung impact nun, tol. Ang ganda nung ganda nung punto. Kabisado ang dating. Huwag mo kaming onsihin. Pang-11 battle mo na to Hespi, 1:1 ka pa rin. Pangalan niya Nat, Tali, tas may bila. Madaling masukol. Kasi ako yung tina yung resort na sisira sa Bohol. Immature, mababa, tong between, bagsak, kung may nagbibilang ng bar, tanda ang tanging bar. Wait lang. Pakinggan ko lang ulit yun. Medyo na-slow ako dun eh. Pag hindi ko pa rin na-gets, kayo na mag-explain sa akin sa comment section. Alam niya Nat, Tali, tas may bila, madaling masukol, kasi ako yung tina yung resort na sisira sa Bohol. Ako yung tina yung resort nasisira sa Bohol. So, ay yung tinutukoy ni Pilos dito yung resort na tinayo dun sa gitna ng ng Chocolate Hills. So, yun. Madaling masukol, kasi ako yung tina yung resort na sisira sa Bohol. Immature, mababa, tong between, bagsak, kung may nagbibilang ng bar, tanda ang tanging bata lang ang natutuwa pag nabibigyan ng star. Kaya bakit espero hubarin ng maskara bago pa abutan ng dilim at palitan mo na lang yan ng Sara, bituing walang ningning. Kung akala mo lahat mataas tingin sa'yo dito, pues ibahin mo ko, kasi kayang-kaya kong matahin tong between kahit wala akong teleskopyo. Di ka nalalayo sa akin. Namang pangako ko susumahin, kasi nagawa kong tapakan tong between. Sinong malayo narating sa atin? Alam ko, kilala kita. Desperadong magkampiyon. Puro issue, chismis, gagawin yan lahat. Pero matakot ka sa karma, ibabalik yan ng panahon. Hindi ko na kailangan magribat. Kaya sige, ngayon mag-imbento ka na. Parinig kami ng mga kwentong malupet, pero tandaan yung walang silbi tong barbero sa taong di nagpapagupit. Iba yun, tol. So, ayun. Sabi ko sa inyo, ulitin ko lang, recap lang natin yung kung bakit ko gustong mapanood yung matchup na to. Syempre, unang-una sa lahat, yung style nila, same sila eh. Yung style nila, yung approach nila,
yung aggressiveness, yung energy, yung power, same, 'di ba? Sa writtens or sa pen game, hindi rin nagkakalayo, same sila. So it depends na lang talaga kung paano nila i-perform yung pinaka writtens nila during the battle, 'di ba? So ayun, sa mga ano muna yung ano ko muna, yung insights ko muna bago natin i-judge yung dalawa, no? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung past battles ni Espero, andun yung effective lines, or sabihin na effective punchlines, effective haymakers. Totoo yun sinabi ni Philos na naka 4-bar set. Yes, naka 4-bar set talaga doon. Medyo risky lang kasi talaga yung 4-bar set, 'di ba? Kasi syempre si-set up ka, tapos kapag hindi ganun ka-effective yung pinaka punchline, so yun, hindi talaga ma-appreciate yun, no? Pero di ko naman sinasabi na ganun yung mga madalas na na writtens ni Espero. Ang pinaka napapansin ko lang talaga sa mga battles ni Espero is yung mga mabibigat na punto. Yung laban niya kay Mirage, no? Maganda yung pinakita ni Espero doon. Para sa akin nga, kay Espero yung battle na yun. Yung laban niya kay, basta marami pa tayong marami na akong battle ni Espero na napanood, and yung laban niya sa 1 minute, diba? And doon, kita nyo naman yung mga punto niya doon, kita nyo naman yung mga yung pagiging agresibo niya doon, diba? So ayun yung pinupunto ko dito, kasi si Philos ganun din siya, no? Kung paano yung pen game, yung concept, yung context, yung energy, yung aggressiveness, same sila. So it depends na lang talaga kung paano nila i-deliver during the battle. And dito sa round 1, I'll go for Philos sa 9 points and 8 points for Espero. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ganun ka-effective yung mga linya ni Espero dito laban kay Philos. Buong round 1 hindi nakuha ni Espero yung pinaka momentum niya. Hindi nakuha ni Espero yung mga punchlines na I mean, hindi tumama yung mga punchlines na kinonstruct niya laban kay Philos. So yun, hindi naman siya nag-choke, pero ineffective talaga yung mga ginawa niya. Dapat nga isi-7 ko to, pero okay lang, i-8 ko na muna to si Espero. Tapos kay Philos, bakit 9 hindi 10? So mabagal, no? Mabagal din yung pag-angat ni Philos sa round na to. Parang hindi naman sa second half, parang after 8 lines or after 12 lines. O sige, sabihin natin for safety, no? Second half ng round ni Philos, dun pa lang umangat yung momentum, or sabihin natin nakuha na ni Philos yung momentum niya sa second half, and dun na nagtuloy-tuloy na yung mga effective lines. Maganda yung umpisa ni Philos, no? Yung laro niya sa Jesus tsaka yung Hes, tas Phil. Maganda yung laro niya doon, pero after nun medyo naglaylo, nagflatten ulit. Tas after nung first half, ayun na, tama na yung mga punchline na construct ni Philos para kay Espero. So andun, round 1, 9-8 in favor of Philos. Same sila ng approach talaga. Tangin na, sobrang ganda talaga ng matchup na to para sa akin. Ang ganda nung laban na to, kasi hindi to style clash, 'di ba? Yung labanan to kung sino yung mas aggressive, sino yung may mas mabigat na punto, sino yung mas may impact na sulat. Ayun yung pinaka magiging laban sa battle na to. Ang magiging laban sa matchup na to. So ayun, round 1 Philos yun, 9-8. So nagpasa kami ng tryouts. Kaya nga nahakot, mamen. Gago, si Nego hindi nagpasa pero nakapasok pa rin. Tanginan to yung sa screenshot. Okay. Kaya ba sumabay sa trend? Gago, yung screenshot na yun, ikaw yung nag-send. Tanginan to ang puta. Sinadya kong babawan yung round 1 para ma-insulto si Bliss. At alam mo na. Kasi makikita naman sa kilos na yun ay totoo nga, kasi di ka mas mababa, Philos. Pero mas manoo ka. Ikaw yung susunod sa class.
G na G yung filler. Pwes hawak ko, kapalaran mo, tanga ako yung teacher. Kaya anong mahihirapan daw ako sa'yo? Mali yan ng mga naisip. Kasi kung susunod ka nga sa klase, di mabilis ka lang, mapatahimik. Pero baka minor lang yung subject. Okay. Igiit niya at ibida. Sige, ako yung minor mo na subject na sa pangarap mo sisira. Ito na yung leksyon sa'yo, Pilos. Oo, hingil sa nerdong yan. Kaya tsak na magkaka-LP sa may bit-bit na lesson plan. Pero sige, okay. punta tayo sa unknown. Ano, dinawit lang ya? Paano proud na proud siya rin sa grupong sinabit lang siya. Kasi Okay. 2020 to sa Davao. Nung si Terdy, nagkwento ng gigil na ko. Gustong pugutan na to. Tuluyan na ho. O doon pa lang yung trip, puno na sa'yo. Kasi umaapaw. Karaw sa yabang, mahanging dapat ibaon. Kaya kung ba't di namin niya pamilya mo at jowa, di mo na dapat itanong. Na-stroke na yung papa, laspag na yung mama, tapos walang barang panakip. Sa harapan pa daig, di namin na papa, pati mama, nagpapamama ka pa rin. Oo, nilunok niya lang lahat. Ang ganda ng laro niya doon, ha? Doon. Hinimod pa rin yung 3, magkapapel lang sa unknown. Di ba? Ayos yun. Nung inaaya siya rin ng adik, tangina, tangung-tangu to. Nung matapos sa punghapuchong, paano pumayag pa sa hazing? Alam mo namang palong-palo yun. Kinuha ka lang nung may views ka na. Pagkawais dalasan. Kasi awit alangan. Ginamit lang nung gumagamit. Nagpagamit ka naman. Tapos ididikit nyo Tacoma sa unknown. Napakalaking insulto. Sa amin matalo man sa ludo, suporta hanggang dulo at alam mo na yung punto. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, ikaw nagkaroon lang ng kagrupo. Kasi Okay. ikaw yung kabarkadang hindi unang inaaya. Na pag may ganap o mga gala, hirap kong maalala. Tipong kahit mawala nga ay di mababahala kasi option ka lamang na kaibigan pag wala nang makasama. O panakip ka lang sa butas. Sagot ka lang sa kulang. Ano tindi ba man? Na they don't feed you feel, you're just feeling the blank. Pero ang tagal na ng Tacoma. Hindi pa rin kilala. Sige nga, ano yung basis? Kung kayo yung wala sa PSP 1 minute, sino dapat na ma-elibs? Kayo top tier? Abadehins. Walang-wala kayo sa best pick. At pagtapos ko to ma-X, wala na rin kayo sa semis. Sige, yung achievement si Terdy, gamitin mo sa rebat. Kesyo kaya niyang tumapat. Sapain ka kumagat. Ipamukha mong sa grupo nyo, iisa lang kayang umangat. Yo! Check! Okay. So, para sa akin, mas, ano to, mas malaman, mas well-constructed, mas, ano pa, basta ahead yung, ano, mas ahead yung round 2 ni Espero kasi mas siksik siya sa mga punto dito compared dun sa round 1 niya na parang para sa akin kung paano ko na-take yung round 1 ni Espero. More on ineffective angles yung round 1. So pagdating sa round 2, mas effective to. Mas may mga punto na alam mo yun, bumabakat, tumatagos. Yung comparison ng unknown tsaka ng Tacoma, yung angles kay 30, ano pa, kung paano, no, yung writtens, kita mo yon, sobrang well constructed talaga in terms of punto yung mga punchline, yes, andoon, pero ang pinaka naging highlights ni Espero dito is hindi niya pinipilit yung punchline na mag-appear. Basta spit lang niya yung punto na gusto niya sabihin. Magiging magiging lethal naman yun once na ma-deliver mo ng maayos, 'di ba? And para sa akin mas mas maganda, mas pulido, mas nagustuhan ko yung timpla, mas makulay, 'di ba? Mas nagustuhan ko 'yon. So, ayun, tignan natin yung round ni, pero kung ikukumpara natin yung round 2 yung round 2 ni Espero tsaka yung round 1 ni Philos, feel ko hindi pa rin siya magka-level, 'di ba? Mas malakas pa rin talaga yung round 1 ni Philos compare sa round 2 ni Espero. Yun pa rin. Although ang kino-compare ko lang dito yung both rounds ni Espero. Yung round 1 flatten pagdating sa round 2 may mga konting pag-angat, pero even mas malakas yung round 2 na Espero sa round 1 niya
kung itatapat naman natin yung round 2 ni Espero sa round 1 ni Philos, feeling ko mas malakas pa rin yung Philos doon. So yun yung ano natin, yun yung judgment natin doon sa rounds 1 and 2 ni Espero. Pakinggan natin si Philos sa round 2. Pamukha mong sa grupo nyo, iisa lang kayang umangat. Yo! Shek! Minamaliit yung unknown. Pero kita mo yung adhikain. Biruin mo yung pinakamalakas mong linya sa round 2 sa unknown nang galing. Oh, ngayon, bakit mo dinadawit? Di ko na kailangan gamitin, ikaw na mismo gumamit. Yo, check! Round 2 game! Game! Isa pa game! Game! Umay na sa'yo mga tao. Basa-basa rin ang comments. Tas eto, pang masa. Gago! Ni hindi mo na nga mga audience, pero karamihan dyan, mga bias mong kaibigan, kagrupo, hakot niya yan. Kasi, takot ka gar, salot ka par, angas din ang titulo mo, no? Hakot award. Tuwing laban niya, ibang klase. Yung mga laruan niyang sumasama. Tulog pag sa kabattle, pero pag rounds neto, gumagana, puta. Matagal ko na yung napapansin. Alam mo yan, di lang to basta paratang. Para kang si JN, pag may dala, mayabang. Mga bulaan na to sina, maku pa si JN para lang ikay gawaran. Pero pansin nyo ba? Yung tono niya, medyo malambot, semi-gay. Kasi nga from spoken to rap battle. So sino ka? Si Juan Miguel 7K? Napagkakamalan ka ng bakla sa boses. Iayos mo kasi nang di ka napupuot. Tangina mo hindot. Kasi kung straight ka talaga, ba't ka nagkukulot? Straight ka talaga, ba't ka nagkukulot? Nasasabihan ka ng nagnanakaw ng linya. Di mo pa ba natatanto? May silver play button na yung liga, bawal na dito nanananso. Nangangalakal ka ng bara. Di ka na namin maatim. Ika'y nabibisto na. Ang umangal tanga. Kaya paano ka pa kakagatin kung nangingilo ka? Galing ka. Yeah. Galing ka sa tamod ni Looney at Lip Cram. Sa kanila, naninibugho pa siya. Tangina talaga. Di na nga magkaayos yung dalawa, nakikigulo ka pa. Minsan, nagiging Apex. M-Site, akala mo kung sino, piling matalino. Kung malaharing araw ka talaga, ba't nananatili kang virgin, gago? Kasi tigang na tigang ka namin. Sa loob, kulong-kulo. Habang si Casper, nagtatampisaw sa rain, ikaw tuyong-tuyo. Si Eds, tirador ng Pasay. Si 7K, may amari. Si 7K may amari. Si Chito at Pinkman may kinakasama. Siya na lang ampaw. Salsal kalabaw. Kaya tamang ang ikaw. Yung koma sa Tacoma kasi nga walang galaw. Di lahat nadadaan sa postura, itsura o sa lambing ng bibig. Kasi para saan yung mabulaklak mong salita kung wala ka naman dilig? Parehas lang kayo ni Antonio Badang. Mga dinadaan sa imahe, pagiging lalaki, aminin na lang. Mga walang madali, takot sa babae, ngayong bibigyan kita ng payo ha. Gamitin mo yan. Pag daw unknown, di kayang tumalo ng komedyante. Huwag nyo nga ako patawanin. Paano kami makapagbibiro yung reputasyon ng liga nakaatang sa amin? Malaya kayong magpatawa. Mangkengkoy, taglay na abilidad. Kuwang-kuwan yung mga yan. Di pantay na labanan. Kasi kung sino pa yung nagtataas ng kalidad, sila pa pinagtatawanan. Pero sige, tanggap ko yan. Parte ng aking kakulangan. Ikaw, tanggap mo bang? Kung wala kang komedya, kaya mo ba akong sabayan? Oo, marahil, mahirap ang matalo, masakit sa pakiramdam. Pero tandaan, wala yang kaibahan. Sa nanalo lang gamit pinakamadaling paraan. Fuck you. Okay. Meron akong gustong sabihin dito, pero breakdown natin. Comparing round 1 ni Philos to his round 2, masasabi ko na mas malakas yung round 1 niya. Okay?
mas maraming highlights, mas maraming linya si Pilos doon papunta kay Espero na sumugat talaga. Okay, so tapos na natin round 1. Nasabi ko naman na, explain ko naman na sa inyo yung round 1. Pagdating sa round 2, so syempre I'm expecting ma-duplicate ni Pilos yung returns doon, yung performance doon. Yes, yung performance andito. Isa na yan sa mga naging signature ni Pilos para sa akin, yung pagiging agresibo, diba? Aggressiveness rounds 1 and 2 same. Pero I think sa concept or sa written sa pen game dun sa yung pinagkaiba ng 1 and 2 is medyo sa round 2 medyo nag-flatten Ang daming moments doon na may mga yes, may mga haymakers, may mga punto na tumatama. Hindi natin dinidisregard yun Pero syempre si Pilos din kasi yung nag-set ng ng tone ng standard sa battle 'di ba? Yung round 1 ni Pilos, yun na yung pinaka magiging standards natin. Napaka-solid nun So, syempre ako, kailangan ni Pilos na ma-maintain or mahigitan. Dapat nga mahigitan ni Pilos yung round 1 niya. Pero dito sa round 2, even andun yung mga punchlines, andun yung mga punto, andun yung mga makers. Feel ko hindi niya natapatan yung round 1 performance niya. So, ayun. Round 2, itatabla ko yon sa score na 8 puntos. Same silang may kulang for me. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nagbe-base. Hindi ako nagbe-base sa crowd reaction. Mas gusto ko nga yung mas gusto ko nga yung pag nag-judge ako ng battle, gusto ko sa replay hindi ko sinasabi sa live sa replay mas gusto ko yung walang crowd reaction kasi tuloy-tuloy mag-perform yung battle MC and paano ko yung malinaw kung paano ko ma-receive yung mga bara malinaw para sa akin. So yun, round 2 ni Pilos para sa akin, even andun yung mga haymakers, punto, punchline or etc. Para sa akin itatabla ko yung round 2 nila kasi sabi ko nga rin sa inyo, 'di ba, mas effective si Espero ngayon sa round 2 compare sa round 1 niya. Then round 2 naman ni Pilos bumaliktad mas mas maraming flat moments or dead air moments si Pilos dito. Andun yung punto, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang, andun yung punto niya, pero feeling ko hindi yun enough para matalo ni Pilos yung round 2 ni Espero. So, 'di ba? Kinumpare ko yung rounds 1 and 2 ni Pilos, then nung nahimay ko na yon, kinumpare ko naman yung Pilos round 2 ni Pilos tsaka sa round 2 ni Espero. And I don't think na lumamang si Pilos doon or lumamang si Espero doon. So, pareha sila doon. Itatabla ko yung round 2. 8 puntos. So, 17-16 in favor of Pilos sa round 1, pero round 2 tabla. Round 3. Nanalo lang gamit pinakamagaling paraan. Fuck you. Puro wala daw galaw, kantot. Puro pang malilibog. Grabe na yan. So palakpangan natin, tamod ni Badang. Yung round 3 mo kay Casper, nung pinagtanggol mo anak ni Nad, saludo. Nakuha mo respeto ng palibot. Totoo ngang siya yung mali doon. Okay na sana yung lahat kung hindi ko lang alam na sinabihan mo rin yun ng malibog. Tangina mo, hipokrito. Tas biglang sa concern na napunta. Kasi mali na ganun ba? Wala kang karapatan sumimpat siya kung isa ka sa unang humusga. Kasi wala ka namang pakikainad. Di na para maggaguhan pa nga tayo. Sadyang alam mong sa mga ganun na angle, mapapaburang ka ng tao. Sige kayo na mga halimaw, at isa ko nagpapakatao, wow! Superhero si kuya. Nakalimutan mo na atang binastos mo asawa ni Duma. Tanginan to, sa mga damayan, diring-diriyan. Pero sa sarili, bingi-bingihan. Daig mo pa nun sima ko'y sa gutburst kung maglinis-linisan. Kasi basang-basa na yan. Litaw na bayabas, sibat sa karakas, o mapagbalat ka lang. Likas yan sa ahas. Kasi nung natalo to kay Casper, si Antonio raw ay bayas.
Nung natalo siya kay Terdy, di raw totoo mga bara. Ayun pinabawi. Sa pedestal pinasali. At ba't nga naman di aabante, panay excuse sinasabi. Pag natatalo, agad luto, palihim yan nag-iingay. Sa gigil nangingisay. Di mo natatanggap yung pagkatalo, pes ako na magbibigay. Kasi ikaw yung hari sa Bulacan. Ikaw yung hari sa Bulacan. Ulul gago, ina ka! Huwag kang piling pinaka! Dahil alam natin pag-usapang hari, yung James yung kilala. Pero siya rin daw yung bungang nalaglag nung nauga yung tree. Puta dami mo naman. De, sadyang pagkalaos inagapan. Pero mas ikaw yung sangang nabali na halos matapakan. Tapos kaganapan kasi kitang pagdating sa dulo, kapos kapalaran. Okay. Tuloy si Marjorie, humanap ng iba. Oh, kumalma ka pare. Walang kabastusang masasali. Gusto ko lang pag-usapan natin yung mga tunay na nangyari. Napalipad siya sa kalayuan. Para ba mga plano paggugulan? Pangarap pagtuunan? Alam ko na alam mo na nilayo siya ng magulang. Kasi honor student po si Marjorie na sa pagsisikap gahol. Matalino na masipag, kapalaran, pabor. Pero lahat ng yon ay nawala at yun ay dahil sa'yo. Kasi sinuway niya mga magulang. Pero wala kang mabuting na ambag. Nung tinalikuran niya yung naligaw lang siya ng landas. Ano, masaya ka ba? Masaya ka ba? Okay. Na magaan yung loob niya sa'yo kahit pabigat ka. Masaya ka ba? Yung reference ni Espero dun sa naligaw lang siya ng landas. So parang narinig ko na yun sa ibang battle. Hindi ko lang maalala kung saan. Pero na-review na natin yun, guys. Na-review na natin yun. So I think hindi ko lang maalala kung saan ko siya napanood. Yung mapatas. Yun, yung mapatas. Syempre yung mapa na map. Tapos yun, yung naligaw. Narinig ko na yun sa iba. Hindi ko lang sure. Saan ba? Hindi ko na matandaan eh. Basta kung alam nyo, enlighten me na lang sa comment section. Bag, nung tinalikuran niya yung naligaw lang siya ng landas. Ano, masaya ka ba? Masaya ka ba? Na magaan yung loob niya sa'yo kahit pabigat ka. Masaya ka ba? Na dahil sa'yo sa pangarap nalingat siya. Masaya ka ba? Na para makabawi kailangan niyang lumipad pa. Masaya ka ba? Na mag-isa siya ngayon para sa kinabukasang di mo mabibigay sa kanya. Masaya ka ba? Alam kong di mo kayang sumagot. At di na rin para magtaka pa nga. Kasi di mo nga rin nagawa nun masagot kung masaya pa nga ba siya. Ano, bibiira ba yung wordplay? Sa personals lang busog, pero kitang lubog. Sa punto lunod. At hindi lang si Pilos na sugatan, pati pagiging rents niya durog. Yo! Okay. So umuulan ng punto dito, no? Real talk, personal, punto. So ang ganda ng performance ni Espero sa battle na to. Kasi paangat siya. Round 1 ganito, round 2 ganito, round 3 strongest round ni Espero yung round 3. So may hirapan ata tayo dito sa battle na to. Sobrang parehas sila ng approach, sobrang parehas sila ng laman, ng writtens. Nahirapan ako. Pero tignan natin yung round 3 ni Philos. Pero ganun pa man, Espero sa round 3 personals yung naging personals yung ginawa niyang sandalan para atakin si Philos, 'di ba? And syempre, sabi ko nga sa inyo, Battle MC lang yung kilala natin sa pagkatao nila, 'di ba? So hindi ko alam yung references na ginamit ni Espero dito about doon kay Marjorie, na which is a girlfriend ni Philos, na yung about doon. Syempre hindi natin alam kung totoo 'yon. No, hindi natin alam kung totoo na honor student, pinalayo ng magulang. So I'm not sure. Pero kung paano ginamit ni Espero kasi yung angulo na yun is parang masasabi natin na maganda yung pagkakagamit niya, no? Even hindi natin alam yung pinaka-story, mapapasabi ka na totoo ba na ganun yung nangyari. So may questions na totoo ba yung ganun nangyari, honor student ba talaga, pinalayo ba talaga ng magulang. So andun yung imagery, yung questions. So para sa akin yung
angulo ni Nespero about dun sa girlfriend ni Philos, yung mga personals niya kung paano niya ginamit, okay yun. So kaya nasabi ko na strongest round ni Nespero to kasi nagamit niya ng maayos, napanglaban niya ng maayos yung mga linya na yun para kay Philos. So ayun, yun lang naman yung round 3 ni Nespero, and para sa akin strongest round niya yun talaga. So pakinggan natin si Philos. Layo daw sa akin ng magulang si Marjorie. Tapos tinangkilik niyo yun. Pues para sabihin ko sa'yo, Nespero, next year susunod na ako doon, ha? Hindi ka lang. Yo, check! Check! Round 3 game! Check! Round 3 game. Check! Sunod na ako doon. Check! Sino nakapanood ng live ni Eds? Yung nagmaaw ito. Ah! Boss, ayusin mo daw, sulat mo. Tanga ka. Si Da Vinci. Hoy, magpalit ka na ng pangalan. Si Ribici ka na. Wala bang budget na pag-inom na? Alam mo kung bakit? Man, may pera pamilya ko. Sasabihin ng kabataan, baka mag-third floor. Ulol, di pa ako nananalo, third floor na ako. Kabataan ng Barangay Talayan, chairman nyo, kayo mismo, nilalabanan, isang huwaran, ganyan alagaan, ang kabataan, niyaya, bangan, yung angas pinipilit, yung bahay sa magulang, katas ng kanilang labor, taas ng tingin sa sarili, dun siya nasanay. Ganun ba kalakas hangin sa third floor? Spoiled brat na mata pobre, ignoranteng, inosente, dali lang mawasak. Kasi kung meron ka na ng lahat, ba't nang hihiram ka pa ng tapang sa alak? Pero alam ko, nung gabi na yon, gusto mo lang makascore. Kaya sa live, bumida ka pa. Malibog talaga. Dahil para lang makuha yung goal, sumipa na siya. Sumipa na siya. Goal sumipa. Makuha lang yung goal, sumipa na siya. At para lang makuha yung goal, sumipa na siya. Ngayon nyo patunayan sa akin na di siya urong sulong. Kung sa kakupalan nawili to, sasabihan mo pa kaming magtulong-tulong, di mo nga matulungan sarili mo. Kinupal mo si M-Site, pinagmalakihan kabataan, minaliit si Da Vinci, hinulog si Antonym, ganun ka kalala. Lalaki ka ba? Masyadong pabida. Kaya mo mag-isa? Ano? Matapang talaga? Ngayong di ka lasing, sabihin mo nga yan sa kanila. Sabihin mo. Dapat saktuhan lang sa angas. Ang mahalaga ay papalag. Ikaw mistulan kang si Robin. Sa live lang may bayag. Live lang may bayag. Sinira niya yung pakikisama, tiwala para bumenta sa masa. Magpaawat ka. Pinagsamahan, winasak niya. Oo, dahil lang sa amat ng alak, nagkalamat na. Ngayon alam mo na kung ba't mas mahal ng tao ang unknown kesa sa grupo mong mahangin. Lahat pinakisamahan, walang niyabangan, kinupal at kahit kailan di nagalit si Owen sa amin. Kayo pa di na mamansin? Patay mali siya sa event. Hoy, malaking parte ng motos yan, hoy. Kaya ngayon, sagutin mo to, boy, na kung sinabihan na kayo ng staff, paano ka patutuloy? Alam kong masaya ka sa sunod-sunod na talo ng unknown. Kasi yung spotlight, maaangkin mo. Habang kami, masaya, nakasuporta, pumapalakpak sa mga nararating nyo. Oo, wala kaming tracks. Pero yung mga kanta nyo, sinishare hanggat kaya. Minsan lang kami bumatel, pero yung mga laban nyo, binabahagi sa masa. Yan ang kaibahan namin sa Tacoma. Para saan yung beef, kung pwedeng makibaka, respeto, pakikisama. At ano pa mismo ang may gusto na lahat tayo makilala, maiyaka. Si S, nasa PSP. Kayo ni Casper sa flip top. Si 7K, tinalo ni Katana. O ba't di nyo turuan? Tulungan! Si Supremo nung yumabang, aming nilapitan, pinayuhan, sinabihan, at yun yung mga bagay na magagawa bilang kaibigan. Shit! Tangina. Umpisa pa lang, nakipagpustahan.
Pero halata mong umanga lang sila. Kasi ano pa nga bang sisirain sa Tacoma, matagal na yang sira. Kaya mula sa mga invento na chismis, jokes na nahirit, multi na pinilit, lahat yan pinabulaanan, madali lang tinapakan, nasawi siya sa laban, isa lang kinailangan at yun ay ang puntong may katotohanan. At sige, ikaw na yung maraming hakot na besties, tropa sa guest list, kasama o mednis, well check this. Ako yung chess piece na mas classic pa sa Tetris, magtatanggal sa'yo sa bracket, maladentis at katana, galingan mo, walang Tacoma sa semis. Utang ina. Fuck. Alam nyo guys, naka-ready na akong mag-explain dun sa mga, ayun, kita nyo naman siguro, may mga starter na wala-wala si Philos eh. So, hindi muna ako sumingit doon kasi baka madali na naman ako ng ano, mga fake joke eh. So, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, lagi akong nabibiktima ng mga fake joke na pinopost ko, tapos syempre magko-comment ako doon na nag-joke, sayang yung ganito, tapos biglang in the end fake joke yun. So natuto na ako doon. So yung mga starter ni, kita nyo naman 'di ba, may starter siya nung una, nahirapan siya pumasok doon sa returns niya sa gitna, 'di ba? So ako pinakinggan ko muna, inayaan ko na muna kasi sabi ko baka fake joke to. So antayin natin yung round, antayin natin yung linya na naka-indicate yung ganong performance. So nag-antay ako. Yes, nag-antay ako. Pero in the end, totoong ano pala yun, totoong starter pala yun, totoong nawawala-wala pala talaga si Philos doon. Pero ayun, syempre tournament, kailangan natin mag-stricto. So kailangan na nating i-less yung ganong outcome. Nagkaroon ng starter, 'di ba? So hindi ko na kayang i-perfect 'yon para kay Philos. So to be honest, dapat perfect talaga 'yon kung naitawid ni Philos ng malinis 'yon. Tangina, sobrang perfect nun. Ang ganda ng punto ni Philos dun sa Tacoma versus Unknown 'di ba? Yung si Eds na sa PSP, ikaw tsaka si Casper sa 1 minute, si 7K tinalo ni Katana. Pero maraming tumawa ako, napatawa din ako doon. Pero hindi yun yung punto ni Philos doon sa linya na yon na syempre si 7K ang tingin nga kay 7K sa Tacoma, 'di ba, is itang ina, props kay 7K, ang galing niya lumetra, ang galing niya bumatera. Pero ang tingin kasi kay 7K dito sa Tacoma, parang siya yung pinaka-least doon, 'di ba? Pero ang pinaka-punto ni Philos doon bakit hindi niyo turuan, something ganyan. Yung si Supremo daw is yumabang, kinausap, 'di ba? Parang pinayuhan. So, yun doon sa comparison na nagets ko yung comparison ni Philos doon. So, nakuha niya ako doon na score yun para sa akin. Tapos, yung mga starter kasi talaga sobrang laking hatak talaga ng mga starters ni Philos sa bawat rounds, sa round 3. Naiwan na niya Naiwan na niya si Espero doon kasi dahil nga may mga slip ups, nababawasan yung energy So, yun lang. Pero tangina, ang ganda nun, tol. 'Di ba? Alam mo yun, ang lakas na nung round 3 ni Espero. Sabi ko nga sa inyo, ito yung pinaka malakas na round ni Espero, lalo na yung paggamit dun sa personals, dun sa Marjorie, sa girlfriend, 'di ba? Sabi ko rin, naging paangat yung performance ni Espero from round 1, 2 and 3. Sobrang paangat. Pero pagdating kasi sa round 3 ni Philos, although sabihin nating may mga slip up si Philos sa round 3, andun pa rin yung momentum 'di ba? Nawawala yung energy niya, pero since nagcho-choke nga siya, nawawala yung momentum, pero pag nag-spit siya ulit, nababawi niya 'yon, tapos naputol ulit dun sa gitna,
pagkabawi niya, yun, nagtuloy-tuloy na. Lalo na dun sa comparison ng ano ng Tacoma tsaka ano, pinaka nagustuhan ko yun. So for me, round 3 I'll go for Philos. Dapat talaga isa 10 ko yun, pero since may sleep ups, na 9 ko lang siya. So yun. Ang hirap i-score ng round 3 kasi strongest round ni Espero yun. Pero ang hirap. Dapat talaga ina-9 ko si Espero sa round 3. Real talk, no? Real talk. Dapat ina-9 ko si Espero sa round 3 So, ina-9 ko dapat siya. Kaso, nakita natin na ibang level yung mga punto ni Philos sa round 3. Pero since dahil nga nagkaroon siya ng sleep ups, kailangan nating bawiin yun ng 1 puntos. Kasi twice siyang nawala. So, yun. 9, pero tinignan ko siya no? Tinignan ko naman yung tapatan ng round 3. Mas pa rin talaga, mas angat pa rin talaga yung performance ni Philos, yung mga punto ni Philos, yung mga punchline ni Philos compare kay Espero. Although ito yung pinakamalakas na round ni Espero, I'll go for Philos pa rin kasi na-overcome niya yung standards na sinet ni Espero, 'di ba? Siya yung una, si Espero yung unang bumanat at si Espero rin yung nakapag-set ng standards. Pagdating sa round 1 kasi na overcome ni Philos yun. Pagdating sa round 2, tabla yun. Hindi ko na basta na-explain ko yun sa inyo. Pagdating sa round 3, nakapag-set ulit ng standards si Espero. Mataas na naman na standards yun. Pero, pagdating sa round 3 ni Philos, na-overcome niya yan. Okay? So, ganun lang kasimple yung tingin ko doon sa all 3 rounds. So, round 1 and 3, I'll go for Philos. Round 2, itatabla ko yun. Kasi I can't decide Ayoko naman ibigay kay Philos yun ng walang dahilan. Ayoko naman ibigay kay Espero yun ng walang dahilan. So, yun. So, just to be fair lang, round 2 is tie. Round 1, sobrang dikit. Round 2, tabla. Round 3, malayo na yun Although, sa score is 9-8, pero para sa akin, 10-8 yun. Diba? Yun. Sobrang layo nun. Sobrang layo nung pares sila ng style, pares sila agresibo. Ang ganda nung tapatan, pen game, halos di rin nagkakalayo. Pero in terms of aggressiveness, punchlines na deliver ng maayos, kay Philos tayo doon. So 1 and 3 Philos score na 9-9-8, 18, 26 points para kay Philos. Tapos Espero, alam ko 888 siya dito. So 26-24 26-24 sa all 3 rounds. Pero rounds 1 and 3 Philos yun, round 3 tabla. So mahirap yung judgment ko. So hindi ko na in-expect na magkakaroon tayo ng kaparehas dito. Pero pakinggan pa rin natin. Yo, Motos, gusto ko muna para sa itong pasalamat pastry babes 5-0. Pero ang boto ng Jurado mag-a-advance sa semifinals 5-0. Magingay para kay Philos. Tangin na 5-0 yun Philos. Okay? Yun Calbonara, syempre kay Kuya Isko, Andrew, Ryan, Ondot, Tiambo, Elikoy, Eman, Liron, Mel, Patricia, Rogin, Judge Ginan, Kirby Oraler, Lawrence Ladisla, syempre Sisig Repeat, shoutout kay Philos, inan lakas noon at shoutout kay M-Site, Marion. Gusto ko lang pasalamat. Shoutout kay M-Site, Marion. Yes, pero totoo lang, 2 linggo ako may sakit pero dahil sa kanya, binigay ko shoutout sa pamilya ko na laging sumusuporta sa akin. At syempre sa number 1 fan ko na nasa Canada, mahal kita at lagi ka nilang dinadamay. May shoutout tayo doon, may shoutout tayo kay Espero. Thank you. Insane battles, unahan ko na. Ito simple na lang, binasi ko na lang sa punchline counts. Round 1, 8 points para kay Espero, Philos 11. Then round 2, Espero 8 uli, Philos 9. And then round 3, tayo pareho silang may 7 points. So lamang si Philos sa overall punchline counts, at least for me. And then, ang pinakamalupit doon is punchline counts pa lang yun. Wala pa doon yung bigat nung delivery ng punch, kung titimbangin mo kung sino mas mabigat dun sa dalawa. So, dun pa lang sa punchline counts, masasabi ko na at least for me panalo si Philos. So, yeah.
Yo, Therapist, Boston Music, lokalidad. So, binoto ko si Philos. Yung kay Espero, actually, akala ko mas set niya na yung game sa buong sa round 1 niya, ang lakas. Pero nung pumasok na yung kay Philos, makikita mo kagad yung pagkakaiba, yung bigat ng sulat nila, especially sa wordplay. Hindi ganong ginawa ni ngayon yun ni Espero, pero nag-matter talaga yung wordplay ngayon. Then, bumawi ulit sa round 2 si Espero, pero mas mabigat pa rin yung kay Philos. Ang ganda ng mga angles niya. Tsaka akala ko nakakasawa yung angles ni Philos doon, pero ang dami niyang laro, ang dami niyang nagawa ron. So sa round 3 ganun pa rin yung nangyari. Pero ang lakas ng round 3 ni Espero, pero yes. Philos talaga. Peace out. So, Antonym, round 1 binigay ko kay Philos. Walang overtime. Round 2, overtime daw ng 18 seconds si Philos, pero feeling ko hindi masyado nag-matter yun para iboto ko pa rin si Philos. Pero round 3, nag-overtime si Philos ng 30 seconds daw. At feeling ko malaking bagay yon ng kalamangan niya kay Espero. So yung third round tinabla ko na lang. Yun, pero ang boto ko overall ay Philos. So tinabla ni Antonym yung round 3, which is torn din ako doon sa part na yun, kasi sabi ko nga sa inyo, gusto kong i-9 points si Espero sa round 3 kasi ngayon yung pinakamalakas niya. Tapos gusto kong i-10 points si Philos doon dahil doon sa sa performance niya, pero dahil nga nagkaroon ng slip ups si Philos, so basically dapat tie yun sa 9 points, 'di ba? Pero yun, may punto rin naman si Vincent kanina na punchline pa lang yung wala pa yung bigat. So I think dun na lang thank you dun sa sinabi ni Vincent. Nagkaroon ako ng glimpse dun para i-justify pa yung vote ko na Philos yung round 3, kasi yung bigat nga din ng sulat ni Philos compare sa round 3 ni Espero. Although mabigat yung angle ni Espero sa round 3 ni Philos, pero wala mas creative, mas para sa akin mas tawag dito, mas nagustuhan ko yung execution ni Philos sa part na yun. Diyos, binoto ko all 3 si Philos. Kala ko round 3 kay Espero na, pero kasi nag-choke, parang pa-choke si Philos. Oo nga nahabol niya yun. So all 3 Philos, props kay Espero. Mas natripan ko talaga yung kay Philos. Yung Atoms nga pala 7 heads, pero ang naano ako doon, peak, puso, line up, rhyming skills, nakaw na angle, yung parang prediction. So iniscorean ko yun ng 7 para sa akin, yung punch na tumama para sa akin. Sunod si Philos, Jesus, Illusion, Trick, Kapega, tas by the way, nilagay ko na lang yung mga mapapasok ka, resort, sisira sa buhol, di ba? Bago yun, parang bagong pakinggan. Bata na bibigyan ng star, bituing walang ningning barbero, di nagpapagupit na ender. So yun, 7 para sa akin, tapos 8 kay kay Espero naman. Rhyming niya andun, LP lesson. Papa Mama ka pa rin. Takuma versus parang nalabas na yun. So, tapos Philos, Juan Miguel, 7K, Severo, Kagatin, Nangingilo, Experience, Takuma, lakas nun, walang galaw, nag-post pag may coma. 9-8, binigay ko kay kay Philos. So yun, ayan na, para sa akin round 3 para lumamang lang si Philos ng onte. Lakas ng laban nila, kaya para sa akin Philos yun. So yun, sabi ko sa inyo, di na ako nag-expect ng magkakaroon tayo ng kaparehas doon, pero props dun sa round 3 na boto ni Antonym na tinabla niya yon. Kasi sabi ko nga sa inyo, gusto kong itabla yung round 3 kasi nga 9 points dapat yung Espero doon, tapos 10 points dapat yung Philos, kaso dahil may slip ups binawasan ko ng isa. So yun, tapos yung punto ng yung explanation ni Vincent, nagustuhan ko rin yun. So yun, takina, grabe yung battle. So ang abangan na lang natin na battle sa quarters is yung Vicente Kilan tsaka yung Blaser Mirage. So sino kayo doon? Ako, kung magbibigay ako ng prediction, props kay Kilan, pero I'll go for Vicente sa laban na yun. Kay Blaser naman tsaka Mirage, puta, mahirap yon. Technical versus humor. Alam nyo naman, no, humor ni Mirage kakaiba.
yung mga unexpected jokes niya. 'Di ba? Kakaiba 'yon. So, tignan natin kung paano mababasag ni Mirage yung technicalities ni Blazer. Si Blazer naman, tignan natin kung gagana yung effectivity niya ng mga, tignan natin kung yung mga technicals or yung technicalities niya is uubra naman sa humor ni ni Mirage. So, ganun lang, vice versa lang, no? Pero ganun pa man, kung sino manalo sa kanila, kakalaban si Casper. Sa kabila naman, kung sino manalo kay Vicente Quilan, Philos. So, pabigat ng pabigat yung, pasikip ng pasikip yung bracket, no? So, yun. So far, wala pa naman yung another 2 quarters. So, ano muna tayo? Di ko alam kung 1 minutes. Basta meron pa tayong 4 na 1 minutes na natitira na hindi nare-review. Pero gusto ko, bala ko sanang reviewin muna yung mga unwatch battles dun sa PSP eh. So, ngayong May, baka mag-PSP tayo. Tignan natin, okay? Pero yung mga request videos nyo, nandito pa rin sa notebook. Di mawala yan. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out. Sana nagustuhan nyo yan.